Nagtalaga ang pamahalaan ng Davao ng 4.5 million pesos cash assistance para sa mga pamilya ng biktima ng Rojas Night Market bombing. Samantala, bago pa nangyari ang pagsabog ay may nadiskubre na umanong foreign manufactured explosive device sa bayan ng Buhangin, ilang linggo bago ipagdiwang ang Kadayawan Festival. Gayunpaman, hindi pa makumpirma kung may koneksyon ba ang naturang bomba sa Rojas Night Market bombing. Nag-uulat si Lala Babilonia. Lala? Magandang gabi. Andito tayo ngayon sa Philippine Regional Office 11 at atin ngang napag-alaman na maganda ang nagiging pag-usad ng investigasyon ng mga otoridad dahil ngayon, Kathy, nalagyan na ng muka ang isa sa mga pinaghihinalaang nasa likod ng Rojas Night Market bombing noong nakaraang Biyernes dito sa Davao City. Naglabas na ng composite sketch ang SOCO at ang artist sketch naman ay nanggaling sa CIDG. May height umano ang suspect na nasa 5 feet and 7 inches hanggang 5 feet and 8 inches at pasok ang kulay ng balat sa fair to dark skin complexion at nasa around 30 years old ang edad nito. Ayon kay CIDG Director Benjamin Magalong, di pa niya masabing Abu Sayyaf ang nasa likod ng pagsabog. Subalit isang ekstremistang grupo pa rin umano ang tinutukoy nilang may pakana nito. As of the whereabouts naman ng suspect, wala pang kasiguruhan, ngunit may magandang lead na umano ang pulisya. Gayunpaman, di pa ito pwedeng isiwalat. Kung ano naman ang motibo ay yan pa rin ang inaalam ng otoridad. Kaninang hapon naman isiniwalat ni Special Investigation Task Group o SITG Commander Senior Superintendent Valeriano de Leon ang pagkakadiskubre ng isang naabandonang bomba noong Hunyo 26 bago ang selebrasyon ng Kadayawan Festival dito sa Davao. Natagpuan umano ang bomba na may 60mm illumination round nagkasya sa case ng isang 81mm. Di pa naman ako kumpirma kung may connection ba ang naturang bomba sa dalawang ginamit na pagpapasabog ng Rojas Night Market. Kung ating maitatala, dalawang magkatabing na pag-alamang improvised explosive device o IED ang nadiskubre sa explosion site at sa katawan mismo ng mga biktima. Samantala, kaninang simula alas 2 ng hapon na ipaabot na sa mga biktima ng pagsabog ang cash assistance na ipinangako ng Davao City Government. Nagtungo ang mga ito sa Southern Philippines Medical Center upang ipaabot ang tulong pinansyal. 100 piso kada meal ang budget para sa mga bantay ng mga biktimang nakakonfine ngayon sa ospital. Sa kabuuan, nagtalaga ang pamahalaan ng Davao ng 4.5 million financial assistance para sa mga biktima ng Rojas Night Market explosion na naging sanhi ng pagkamatay ng 14 na biktima at nag-iwan ng halos 70 sugatan. 40,000 piso ang budget sa kada pamilya ng biktima at 30,000 piso naman para sa mga naiwang sugatan. Sagot ng pamahalaan ng Davao ang tustusin ng mga pagkain sa burol ng mga nasawi for a maximum of 10 days. At habang sagot naman ito ang pagkain ng bantay sa ospital sa loob naman ng 20 araw. Alright, ngayon Kati, bagamat maganda ang nagiging pag-usad ng investigasyon, limitadong impormasyon pa lang ang maisibibigay sa atin ng mga otoridad dahil para na rin daw ito sa seguridad ng mga witness at pati na rin sa para hindi ma-compromise ang isinasagawang investigasyon. Sa ngayon, yung isang suspect na mukaan na pero yung sinasabing tatlo ay may mga lead na ang pulisya ngunit hindi pa ito masisiwalat. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Davao City. Para sa PTV News, ako si Lala Babilonia. Balik sa iyo, Kathy. Maraming salamat kasamang Lala Babilonia nag-uulat ng live. Ako po si Kathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.